Ama naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan. Magalang po akong lumalapit sa iyo, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa biyayang ito nakapag sa aking harapan. Maano po, Ama, pakibasbasan mo po, Ama, ang mga biyayang ito upang sa akin po ay magsilbing karagdagan lakas ng aking katawan. Hinihiling ko na po ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan po ni Jesus na kaila po namin kasama. Kumain na kayo? Tunay, kumain kayo, Nay? Wala na tayong mineral, ma'am. Nay, ilan taong ka na nga, ay ilang buwan ka na nga dito, Nay? Hindi ko alam kung anong araw, anong buwan ako nandito. May, kung hindi ako nagkakamali, Nay, mga 2 buwan ka na, Nay, no? Wala pa. Walang buwan may higit ata. 2 buwan na pumigit. Kakakain ka rin pala, hindi ka pa sumabay sa panalangin. Sorry. Na talaga sa ayos. Kung ano lang mayroong pagkain, pagtyagaan mo, yun lang nakayanan ng magulang mo. Ano mga ano mo. Nay, pero Nay, hanggang ngayon Nay, hindi mo pa ako kilala, Nay. Hindi mo pa alam ang alam pangalan ko, Nay. Hindi ko po masyado na ano eh. Grabe siya, Nay. Ay. Ito na yung control. Guys, kasi si nanay guys, mahigit 2 buwan na siyang nakatira dito sa amin. Dahil nga po, wala na siyang, may mga, ang layunin po ng video namin ay hindi para ho siraan yung kanyang mga anak, kundi sana kung mapapanood po nila ito ay maging halimbawa sa iba, sa mga ibang anak na nagpapabaya sa kanilang mga magulang. Guys, ito ang may papayo ko po dun sa ibang mga anak na hanggang nabubuhay ang magulang ninyo, hanggang malakas pa sila, mahalin nyo na sila. Dahil napakalaking bagay, napakalaking utang na loob natin sa mga magulang. Yung dinala ka ng 9 buwan, paglabas mo, inalagaan ka, ayaw ka padapuan sa lamok, pinadede ka, pinupunasan ka ng pawis, sinusubuan ka. Ganun ang obligasyon ng mga magulang. Kaya dapat tayo namang mga anak na malakas na at papalit sa kanila sa kanilang naging kalagayan o pag-aalaga nila sa atin, dapat sila naman ay suklian natin ng pagmamahal sa isang magulang habang malakas pa sila, habang nabubuhay pa sila sa mundong ito. Guys, walang ibang pinakamasarap gawin yung mahalin mo yung magulang mo. Sapagkat guys, ang nagmamahal sa magulang o nag-aalaga ka sa magulang mo ay napakalaking biyaya o napakalaking biyayang ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Kaya guys, ngayon guys ay ipapakilala ko sa inyo si nanay. Si nanay po ay nakilala namin si nanay sa isang sa shop ko. Dahil si nanay napansin namin
parang hindi tumatambay-tambay siya doon sa shop ko. Napansin namin guys, si nanay medyo parang malungkot siya, parang malalim ang iniisip bilang isang bilang isang naging anak din ng aking magulang. Ramdam ko kung ano yung damdamin ng isang magulang. Kaya minabuti ko po na lapitan si nanay kung ano po yung kanyang problema. Subalit, na ikwento nga ho ni nanay na si nanay po ay ilang buwan na kayong hindi nakabayad ng upanay? Isang buwan lang ang ano ko din bayad. Isang ano po? Isang buwan. Isang buwan? Oo. Ano po yun ay pinalis na kayo o Pinalit na kami. pinalis na kayo? May deposit po ba kayo doon? Wala na po. Pero nung nag-umo pa po kayo doon, wala po kayong deposit. Mayroon kaming, ewan ko na kung binayaran ng anak ng apo ko, wala sabi niya, Yung 1 month deposit, 1 month advance. Wala po kayong ganun ay? wala po yung anak ko. Kaya pala wala pang isang buwan, pinaalis na kayo na yan, oh. Opo. So, ayun nga guys. Ayon sa kwento ni nanay, ilan yung anak niyo, nay? Tatlo lang po. Tatlong po? Tatlo po. Tatlo lang po. Dalawang babae ng lalaki. Asan na po yung mga anak niyo, nay? Yung isa, hindi ko alam kung saan punta yung anak ng isa. Alin po doon? Si Mylene. Mylene? Yan, dalawa lang yan. Dalawang ibang apelyido. Bakit abang ibang apelyido, nay? Yung isa, yung lalaki kong lagi kami nakita dito. Ayun, pinuntahan ko, nandoon na sa, yung kumukuha sa kanya. Kinukuha siyang... Yung sa pinasukan niya sa Kinukuha siyang nay? Kinukuha siya ng, doon sa sobringan. Malapit lang doon sa kanyang tirahan. Tagabuhat ng soft drinks. Opo. TBS pala yung nanay niyo na, no? Kaya sabi ko, Tagabuhat ng soft drinks. kabait ka din kahit kung kawa ng Diyos kung mawalang. Pero taga saan po talaga kayo, nay? Ako po talaga, taga Cebu kami. Pinanganak kayo sa Cebu. Opo. Pero nakakapagtaka na hanggang ngayon, magtatatlong buwan ka na rito. Hindi mo pa kilala pangalan ko na, no? Pati si Ate Dors, di mo pa rin kilala pangalan. Ito, nakilala niyo pangalan nito, nay? Siya, nay. Tuloy niyo, nay. Okay, may nanay. Si ganda. Si, Turagsway. So, ilang taon na po kayo, nay? Magano pa ako eh. 60. Ay. Bata 66 man. 65? 60 months. 66 ata. Nung nakalimutan ko yung mga ko, yung isang anak ko na So, ayan guys. nagsisimit ako na sa bahay. Alis siya. Na wala akong alam nung umalis siya. Tapos nagsabi niya na ako daw kay iwan daw ako, baan daw ako sa buhay. Ano daw karapot-dapat sa akin. Wala daw siyang pagkaalam sa akin. Sabi ko, yaman siya. Kung alis siya o hindi. Ikaw, huwag na ako isama sa niya, sa utang. So, ayun nga guys. Si nanay ay nung hindi pa sila umalis dun sa nalisan nilang bahay, kasama niya po yung mga anak niya. Yung Maribik yun na yun, no? Marami. Tapos yung isang anak mong lalaki na wala pang trabaho. Gmag. Yun. Yung Maribik po, pinaka breadwinner
ah, breadwinner po nila yon. Subalit, nung umalis, 6 month na raw di umano silang hindi iniuwian. Walang iniwang pambayad ng upa, walang inaiwan ng pambayad kuryente, tubig, wala ring iniwang pagkain. Kaya minabuti po namin na si nanay ay hatiran na lang po namin ng pagkain sapagkat po nakakaawa ang kanilang kalagayan. So, ayun. Sabi namin, napag-usapan po namin na kung maaari po sana, doon na lang muna sila sa bahay. Dahil natanong nga po namin siya kung ah, dahil pinapalis na po sila sa kanilang tirahan, inuupahan. Tanong namin sa kanya, saan ka lilipat? Saan kayo titira ngayon? Ang sabi ni nanay, ay bahala na daw. Baka sa lansangan na lang. At tama ba, Nay? Di ba, Nay? Opo. Baka sa lansangan na lang daw sila tumira at matutulog. Mangangalakal na lang daw siya dahil sanay naman daw siyang sanay kang mangalakal ni May, di ba, Nay? Sanay ako. Ayun. So naawa kami kay nanay. Kaya si nanay, guys, ay ano na lang po namin si nanay. Minabutin na lang po namin, kupkupin na lang namin si nanay kaysa may edad na rin po siya. Si 66 na po siya, wala naman siyang tirahan. Nakakaawa naman dahil wala naman siyang tutuluyang bahay. Nakakaawa na makikita mo ang isang kagaya ni nanay na nakatira sa kalsada tapos mangangalakal. Wala siyang sapat na kakayahan para mangupahan. So, ayun. Sana na yung mga anak mo, dumating din sana ang panahon na mabuksan yung kanilang puso't isipan para kayo ay kalingain, nagaan. Kasi ang isang anak talagang obligasyon nila na ang kanilang magulang ay arugain. Di ba? Sana Kaya ngayon, guys, si nanay, guys, ay sa amin na siya naninirahan. Hanggang gusto ni nanay, hindi siya titira sa amin. Huwag kayong Nay, masanay kayo sa ugali namin. Alam ko na, Medyo magulo lang kami, Nay, pero parang ganun ang buhay. lalong lalo na itong isa na yun. Ayan, yung nakatalikod na yan. Oh. Ganun talaga. Okay. Pero 14 na yan ay. Ako, nag-edad ako ng 14, matured na ako eh. Marunong na ako maghanap buhay. Pero, bagay, may mga galawan din akong, kung kailan tumanda ako, saka na-realize ko na talagang bata pa ako nung mga panahon na pasaway din ako. Nakakaawa po, guys, yung ganitong ganitong edad. Tapos makikita mo nasa lansangan yung naninirahan, nakatira. Nakakaawa. Alam mo, Nay, yung ginawa sa'yo ng mga anak mo, Nay, yung parang binaliwala ka na lang, iniwanan ka na lang, wala kang pagkain, wala kang matirahan. Kung totoosin, Nay, pwede silang idemanda, pwede silang makulong doon, Nay. Pero sa bidyong ito, hindi naman natin layunin na umabot pa sa ganun.
Yun na nga po. Kaso lang wala nang isip yung mga tao niya. Sa kalagayan po kasi ni nanay, 65 years tapos may kapansanan. PWD si nanay. Tayo ka nga, nay? Hmm? Tayo nga po kayo, nay? Tapos lakad kayo? Yan. Pilay-pilay sila. Nag-model lang si nanay, hindi naman siya lumakad. Ayun guys, si nanay guys ay papilay-pilay show dyan. Kwento sa amin ni nanay ay nung namamasukan daw siya kasambahay na-aksidente raw po siya, nabangga ng sasakyan. Totoo ba yun, Nay? Nabangga kayo ng sasakyan, Nay? Saan daw ako nabangga? Di ba nakwento mo dati? Nadulas. Nadulas. Ayo, Ayun. Nadulas ka ng sakyan. sasakyan? Si nanay nga po pala may baga malilimot din na si nanay. May tinatawag na Alzheimer. Alzheimer ba tawag doon yung malilimutin? Kaya nakakatakot po si nanay lumabas-labas, lumayo ng bahay sapagkat ayon di umano doon sa naging kapitbahay nila ay hindi siya pwedeng lumayo, maglakad na mag-isa. Baka daw po hindi na makabalik. Kaya si nanay po ay PWD na, hindi wala na siyang sapat na kakayahan para maghanap buhay. Hindi na wala na po siyang panahon para mamasukan pa ng dati kayong katulong, Nay, di ba, Nay? Namasukan. Dati pong katulong. Okay. Nag-alis lang ko sa naging amo ko sa yung babae taga Siburin. Bahay namin. Doon ako nakatrabaho sa kanya ng maayos na trabaho naman. Yung kaso lang, mas na ako dahil sobrang pagod ko, hindi ko na kaya. So, yun. Hindi na wala ng sapat na kakayahan ng sinanay para magtrabaho. Tapos ngayon nagkaanak na ako, wala rin parang kwenta. Pwede na yun. Pero na yan, pinagtataka ko talaga sa'yo na yan. Bakit? 3 buwan ka nang nakatira dito, hindi mo pa alam ang mga pangalan namin. Ulitin ko, Nay. Anong pangalan ko, Nay? Hindi ko po alam, hindi naman po kaya lagi ginagawa sa akin dito. Lagi nila dito sa bahay mo, no? So, ganyan si nanay. Ba to? Ang tigas naman ng karne na to. Karning bangos. Pero ayaw mo, Nay. Anong malay mo? Swertein sa makatagpo ng makapag-asawa ng mayaman yung anak mo, Nay. Pag nakaluwag-luwag, hanapin ka, Nay. Pero, Nay, grabe, Nay, kung ako anak. Kung ako anak na, hindi ko matitis yung nanay ko na gano'n, Nay. Yung anak ko namang bunso, ay yung apo ko. Hanap rin siyang tao nga makatulong sa kanya. Baka swertein din tayo. Sana nga. Kulang sa asin tong ano. Balo yung isang anak mo pala, Nay, may trabaho na rin, Nay. Sinong anak? Yung lalaki. Doon ko alam kung may trabaho kayo, wala nang sa akin eh. Hindi na nangingi. Nung pumunta ako doon, nagbuhugas ng pinggan. Ba, galing ah. Trabaho pa rin yun, nagbuwas ng pinggan. Pagbalik ko, pumunta ko doon sa namin, sa kapitbahay namin doon, sa tinitira namin doon. Sabi ko, kumusta na kayo?
Wala rin ano. Yung babaeng singgera din, medyo nakasakit din. Galing ah. Lasanggera pala yun. Sobra pa sa singgera. Eh, minahal niya ang anak ko. Dahil Sa mga lasanggera po yan, palainom huwag yung na kayo anak ko. maglalasing. What? Dahil ang paglalasing ay walang may dudulot na mabuti sa katawan ng tao. What? Kinabukasan, masakit pa ang ulo nyo. Ayun, hindi nagalasing. So ayun guys, tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay, Nay. Kaya mo yan. Huwag ka masyadong mag-isip sa mga Kaya nga sabi ko anak nga, mong nagpabaya sa'yo dahil kapag ka kaya total nakakapakinig ka naman na ng doktrina, lawakan mo pa yung pangunawa mo. Maging matatag ka lang. kaya nga yung pinagdasal ko sa Diyos. Yeah. Anak ko, Panginoon, tanggalin mo kung ano